Bagamat si Jang Jongyo ay isang anti-gang dalubhasa, siya ay isang tao na walang espesyal na kapangyarihan kung tutuusin, kaya makatwiran na namiss niya ang mga tunay na antigo. Kinuha ni Jang Jongyo ang asol at puting porcelain pen holder, at hindi niya ito maibaba pagkatapos niyang matiyak na totoo ito. Girl Gu, magkano ang Jade Inkstone na ito mula sa Qing Dynasty? Tanong ni Master Leng kay Guning. Hindi alam ni Guning kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Si Master Leng ay lolo ni Leng Xiaoteng, at hindi siya papayag na bayaran niya ito. Bueno, bakit hindi ka pumili ng isang piraso bilang regalo mula sa akin? Sabi ni Guning sa kanila. Nang marinig iyon, lahat sila ay namangha at hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Nag-aalinlangan si Master Leng, Girl Gu, seryoso ka ba? Mangyaring pumili ng isa bilang regalo mula sa akin, muling sabi ni Guning sa kanila. Hindi natin magagawa iyon. Mukhang hindi nasisiyahan si Master Leng. Hindi naman ito mura. Hindi natin ito makukuha ng libre. Nakaramdam ng kaunting takot si Guning na nakaharap kay Master Leng. Girl Gu, naiintindihan namin na mabait ka sa amin, ngunit hindi namin ito makukuha ng libre, sabi ni Jang Jongyo. Seryoso hindi ko alam kung mabait ka ba o tanga. Ang lahat ng ito ay hindi mabibili ng salapi, at ipinapadala mo sa amin bilang mga regalo. Sabi ni Master Shu. Mga ad ng Pub Future. Hindi nila gustong samantalahin si Guning, kaya tinanggihan nila ang panukala ni Guning. Gayunpaman, iginiit ito ni Guning. Hindi naman big deal. Hindi ko sila binayaran ng malaki, kaya hindi sila masyadong mahal sa paningin ko. Iyon ang iyong opinyon, ngunit dapat tayong magbayad ayon sa presyo nito sa merkado, sabi ni Jang Jongyo na may determinasyon. Eksakto, sumang-ayon sina Master Leng at Master Shu. Sige. Pagkatapos ay 100,000 yuan bawat piraso, sabi ni Guning. Siyempre, hindi sisingilan ni Guning ang mga ito ayon sa presyo sa merkado. 100,000 yuan bawat piraso. Libre lang. Hindi pa rin nasisiyahan si Master Leng. Ito ay 100,000 yuan bawat piraso. Bilhin mo o hindi, hindi na pumayag si Guning na sumuko. Kung hindi ito tatanggapin ni Master Leng, binalak niyang hayaan si Leng Xiaoteng na ipadala ito sa kanya, at hindi nag-iisip na ilantad ang kanyang relasyon kay Leng Xiaoteng. Well, si Master Leng at ang iba pa ay nagbitiw, dahil alam nila na hindi payag si Guning na singilin sila. Hindi karaniwan para sa kanila na makakita ng isang piraso ng tunay na antik na nagustuhan nila, kaya ayaw nilang umalis nang walang laman ang mga kamay. Gayunpaman, kung binili nila ang mga antik sa mababang presyo, medyo makonsensya sila. Nang makitang nag-aalangan pa rin sila, ginamit ni Guning ang kanyang alas sa butas. Well, itatag ko itong Jade Inkstone mula sa Qing Dynasty, itong blue and white porcelain pen holder at itong tangsan kay Yellow Glaze Horse bilang 100,000 yuan bawat isa. Kung ayaw mong bilhin ang mga ito, naniniwala ako na malapit na silang mabente kapag nailabas ko na sila. Ang mga antigo sa itaas ay kanilang mga paborito. Nang marinig iyon, ang grupo ni Master Leng ay hindi na magdadalawang isip pa. Minarkahan ng NF Euro Rapture ang paunang pag-host ng kabanatang ito sa NF Euro LSN. Gusto namin sila. Oo, gusto namin sila ngayon. Kung sakaling ibenta ito ni Guning sa iba, pumayag sila kaagad. Mga ad ng Pub Future. Girl Gu, kung makatagpo ka ng anumang problema sa kabisera, huwag mag-atubiling sabihin sa amin, at tutulungan ka namin ng walang pag-aalinlangan hanggat kaya namin, sabi ni Master Shu. Iyon ang paraan para mapalawak ang network ng isang tao. Salamat, gagawin ko, sabi ni Guning. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Guning, at ang tumatawag ay si Ning Chiangkai. Nagdahilan si Guning, pagkatapos ay tumabi para sagutin ang tawag. Boss, wala na ang resulta ng drug control, at hindi namin ito naipasa, sabi ni Ning Chiangkai sa mahinahong boses, dahil hindi ito nakakagulat na sagot. Nang marinig iyon, hindi nasiyahan si Guning ngunit hindi rin nagulat. Sige.
Huwag kang mag-alala. Magpatuloy ka sa pag-produce, at ako na ang bahala. Oo naman. Bagamat nakaramdam ng sama ng loob si Ning Chiangkai, hindi siya nawalan ng pag-asa dahil nagtiwala siya kay Guning. Sa katunayan, kung binago ni Guning ang pangalan ng gamot at pinalitan si Ning Chiangkai ng ibang tao, hindi ito mangyayari, ngunit hindi iyon gagawin ni Guning. Mas gusto niyang alisin ang kanyang mga kaaway, hindi ang mga kaalyado. Bumalik si Guning maya-maya, at sinabi sa kanila, "Aba, nagkataon lang. Kailangan ko ang tulong mo ngayon." "Ano ito?" nagtanong sila. "The thing is I acquired a medicine factory a while ago, kasi may pumihil sa may-ari nito na maipasa ang drug control. Nangyari ito muli pagkatapos kong kunin ang pagawaan ng gamot," sabi ni Guning. Nang marinig iyon, ang mga master na iyon ay hindi nasisiyahan, lalo na si Zhang Zhongyo, dahil ang kanyang anak na si Zhang Zhenghua, ay ang direktor ng State Food and Drug Administration. Kung may nang-ahas na gumawa ng pakana laban sa iba sa SFDA, ito ay pagkakamali ni Zhang Zhenghua. Sa makatuwid, ito ay isang malubhang problema. Girl Gu, huwag kang mag-alala. Hahawakan ko ito ng mabuti at bibigyan kita ng tamang resulta, sabi ni Zhang Zhongyo. Nangako lamang siya na bibigyan niya si Guning ng tamang resulta, ngunit hindi nagpadala ng papayagan ang kanyang gamot na mailagay sa merkado. Ang mga gamot ay hindi mga kasangkapan, kaya kailangan nilang maging maingat. Maraming salamat, Master Zhang. Kumpiyansa si Guning na kwalipikado ang kanyang mga sarili, kaya hindi siya natatakot sa paggamot sa droga. Sa totoo lang, humihingi ng tulong si Guning kay Master Zhang dahil alam niyang anak niya si Zhang Zhenghua, kung hindi siya hihingi ng tulong kay Leng Xiaoteng. "Ano ang pangalan ng iyong kumpanya ng gamot?" tanong ni Zhang Zhongyo. "Cola-Ine Pharmaceutical Company," sabi ni Guning. "Pakiusap tulungan mo akong malaman kung sino ang nagpaplano laban sa aking kumpanya." "Walang problema," sabi ni Zhang Zhongyo. Pagkatapos noon, umalis na sila nang walang antala. Minsang nakaupo si Zhang Zhongyo sa kanyang sasakyan, tinawagan niya si Zhang Zhenghua at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Sa katunayan, hindi lang si Zhang Zhongyo ang tumulong kay Guning, malaki rin ang pabor ni Guning kay Zhang Zhenghua. Ang kabisera ay ang sentro ng politika at kapangyarihan, at lahat ay kumilos ng may matinding pag-iingat, upang maiwasang masangkot sa gulo. Ang kompetisyon sa politika ay hindi gaanong marahas kaysa sa negosyo. Kung hindi sinabi ni Guning sa kanya, ngunit ilantad ito sa media, ang kanyang pamilya ay magkakaroon ng malaking problema. Bagamat napakalakas ng kanyang pamilya, makapangyarihan din ang kanilang mga kaaway. Kahit na hindi si Zhang Zhenghua ang may kasalanan, kailangan niyang managot para dito. Nang marinig ito ni Zhang Zhenghua mula sa kanyang ama, sinabihan niya ang kanyang sekretarya na imbestigahan ito kaagad. Ito ay naging totoo na ang Cola-Ine Pharmaceutical Company ay hindi kailanman pumasa sa kontrol ng gamot kahit isang beses sa taong ito. Sinabihan ng kalihim ang supervisor na namamahala sa pagsusuri ng gamot at skincare product na pumunta sa opisina ng direktor. Nang malaman ng supervisor ang dahilan kung bakit biglang nagtanong si Zhang Zhenghua tungkol kay Cola-Ine, natakot siya at umamin sa lahat. Walang mali sa gamot at skincare products ni Cola-Ine, pero sinabihan siya ng pinuno ng opisina na huwag hayaang makapasa si Cola-Ine sa pagsusulit. Pagkatapos nito, sinabi ni Zhang Zhenghua sa pinuno ng opisina na makipagkita sa kanyang opisina. Dahil nalantad na ang iskema, hindi na ito itinago ng pinuno ng opisina bilang isang dirty secret. Siya ay nagmula sa parehong county bilang boss ng Xinghe Pharmaceutical Company, at tinulungan siyang magplano laban kay Cola-Ine dahil napakalaki ng kita ni Cola-Ine. Dahil ang boss ng Xinghe Pharmaceutical Company ay nagseselos kay Cola-Ine, nagplano siya na mabangkarote si Cola-Ine, na hindi katanggap-tanggap. Bagamat nalaman ni Zhang Zhenghua ang katotohanan. Wala siyang matibay na ebidensya sa ngayon, kaya hindi niya maaaring parusahan ang Xinghe Pharmaceutical Company, ngunit ang pinuno ng opisina ay tinanggal sa trabaho. Dahil inosente ang Cola-Ine Pharmaceutical Company,
naglabas si Jiang Zhenghua ng sertipiko ng gamot para dito at tinawagan si Jiang Zhongyo kalaunan. Mga ad ng Pub Future. Nang matanggap ni Jiang Zhongyo ang tawag mula kay Jiang Zhenghua, sinabi niya kay Guning ang nangyari, at natapos ang lahat sa loob ng 1 oras. Pagkatapos, sinabi ni Guning kay Ning Changkai ang tungkol dito at tinanong siya. May hinanakit ka ba sa Xinghe Pharmaceutical Company? Kahit na ang boss ay nainggit sa tagumpay ni Ning Changkai, gusto pa rin ni Guning na malaman ang higit pa. Hindi, sabi ni Ning Changkai. Palagi niyang pinapatakbo ang kanyang negosyo ayon sa mga patakaran at bihira siyang makipagtalo sa iba. Bilang karagdagan, narinig lang niya ang tungkol sa Xinghe Pharmaceutical Company, ngunit hindi pa niya nakilala ang amo nito. Okay, since we got the certificate now, we can start to sell the medicines. Sa tingin ko mas mabuting ilagay natin sila sa merkado sa susunod na 2 araw, dahil babalik ako sa CTB sa loob ng 2 araw, sabi ni Guning. Si Cola Ine ay isang sikat na tatak sa publiko. Bagamat binago nila ang pakete nito, hindi na nila kailangang isa-publiko ito. Hanggat nagsimula silang magbenta ng mga gamot, malalaman ng mga tao na bumalik si Cola Ine. Para sa mga produkto ng skincare, binalak ni Guning na i-promote ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga customer ng 1 beses na sample. Kapag nalaman ng mga tao ang tungkol sa mahusay na epekto nito, babalik sila at bibili sila muli. Sa katunayan, kung gusto nilang magkaroon ng tapat na mga customer, ang mga rekomendasyon mula sa bibig ay mas mapanghikayat kaysa sa mga advertisement. Ang mga produkto ng skincare ay pinangalan ng Kuzi, at ito ay isang rehistradong brand name. Ang Kuzi ay isang independenteng tatak, ngunit nasa ilalim pa rin ito ng pangalan ng Cola Ine. Pakipak muna ng ika-20 ng Setyembre ng skin toner, emulsion at serum kasama ang ika-20 ng Setyembre ng sheet mask para sa akin. Mga regalo iyon at kukunin ko mamaya, sabi ni Guning. Walang problema, sabi ni Ning Changkai, at pumunta upang maghanda pagkatapos makipagbitan kay Guning. Karamihan sa kanilang mga produkto ay mga produkto ng pangangalaga sa balat, ngunit sinabi ni Guning sa kanila na ipagpatuloy ang paggawa ng mga ito, dahil tiwala siyang magiging sikat ang mga ito. Mga ad ng Pub Future. Tinawagan ni Guning si Kay mamaya at sinabihan siyang imbestigahan ang Xinghe Pharmaceutical Company. Nagpa siya siyang hintayin ang resulta bago niya parusahan ang Xinghe Pharmaceutical Company. Kung hindi legal na ginagawa ng Xinghe Pharmaceutical Company ang negosyo nito, ito ay nasa malaking panganib. Kung pinapatakbo nito ang negosyo nito ayon sa batas, paparusahan ito ni Guning ng basta-basta. Makalipas ang 1 oras, dumating si Guning sa pabrika ng gamot para kunin ang mga produktong kailangan niya. Gagawa siya ng high-end na brand, kaya hindi ito mura. Ang isang set ay binubuo ng isang skin toner, emulsion at serum, na nagkakahalaga ng 3,800 yuan. Ito ay isang katanggap-tanggap na presyo para sa karamihan ng mga tao. Para naman sa mga facial mask, mayroong 6 na sheet sa isang kahon, at nagkakahalaga ito ng 288 yuan. Kahit na ang presyo nito ay medyo mas mataas kaysa sa iba pang mga facial mask, sulit ang epekto nito. Nang makuha ni Guning ang mga produkto ng skincare, inilagay niya ang mga ito sa kanyang telepathic eye space, at 2 set na lang ang naiwan sa kanyang backpack, dahil ibibigay niya ito kina Song Mani at Xia Yichu. Sa makatuwid, pumunta si Guning sa gusali ng kanyang korporasyon pagkatapos niyang umalis sa pabrika ng gamot. Nang matanggap ni Song Mani ang regalo mula kay Guning, napakasaya niya. Boss, may regalo din ba ako? Lumapit si Kay sa kanila at nagtanong. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau Els1N. Lalaki ka, sinabi ni Guning at nagbiro, gusto mo bang maging babae? Well, kung gusto mo, simulan mo sa pagsusuot ng makeup. Haha, nang marinig iyon, nagtawanan ang lahat. Nagtalo si Kay, maaaring gumamit din ng mga lalaki ng mga skincare products. Sa kasamaang palad, hindi ako gumawa ng mga panlalaking produkto ng skincare. Nagkibit balikat si Guning.
Naiinis si Kay, pero wala siyang magawa. Hindi personal na ibinigay ni Guning ang regalo kay Sia Yichu, ngunit sinabi kay Song Mani na gawin ito para sa kanya. Dahil walang gaanong kaibigan o kamag-anak sina Song Mani at Sia Yichu sa kabisera, umaasa si Guning na maaari silang maging magkaibigan. Pagkatapos noon, tinawagan ni Guning si Xu Qingyin, bibigyan din siya ng isang set. Hindi man sila close, may phone number sila ng isa't isa. Si Xu Qingyin ay ipinanganak sa pamilyang Xu, at siya ay isang walking ad para kay Guning. Kung siya ay naging tapat na customer ng mga produkto ng skincare ni Guning, malapit nang maging sikat ang brand sa high society. Maaaring pagdudahan ng mga babaeng napakayaman si Kuzi, ngunit hindi nila pagdududahan si Xu Qingyin. Hindi alam ni Guning kung gusto ni Xu Qingyin si Kuzi, ngunit alam niya na susubukan ito ni Xu Qingyin alang-alang kay Leng Xiaoteng. Hanggat sinubukan ito ni Xu Qingyin, tiwala si Guning na magugustuhan niya ito. Nang matanggap ni Xu Qingyin ang tawag ni Guning, nagulat siya ngunit handa siyang makipagkita kay Guning. Sa makatuwid, umalis kaagad si Xu Qingyin sa kanyang tahanan. Xu Qingyin, saan ka pupunta? Tanghalian na. Nang makitang umalis muli si Xu Qingyin, tinawag siya ng kanyang ina ng malakas. Pumunta dito ang isa sa mga kaibigan ko kaya sabay tayong kakain, sabi ni Xu Qingyin. Ang mga ugat ng kwentong ito ay mula sa pinagmulan ng novel BN. Kaibigan mo? Lalaki o babae? Nagmamadaling tanong ng kanyang ina. Inilibot ni Xu Qingyin ang kanyang mga mata. Alam niya ang iniisip ng kanyang ina. Babae. Nang marinig iyon, nakaramdam ng pagkadismaya ang kanyang ina. Si Xu Qingyin ay nasa mid-20s na ngayon, ngunit siya ay walang asawa at palaging nakikipag-hangout sa mga babaeng kaibigan. Hindi nagtagal ay dumating si Xu Qingyin sa itinalagang restaurant, at hinihintay na siya ni Guning sa loob. Ikinalulungkot ko na pinaghintay kita, sabi ni Xu Qingyin. Mga ad ng Pub Future. Hindi talaga. Kara-rating ko lang din, nakangiting sabi ni Guning. Makiupo ka. Pagkatapos mag-order, nagtanong si Xu Qingyin, nasaan si Xiaoteng? Hindi ba siya kasama mo? Nako, umalis siya para magsagawa ng isang gawain, at wala siya ngayon sa kabisera. I came here for business, sabi ni Guning, pagkatapos ay kinuha ang set ng skincare product mula sa kanyang backpack. Naghanda ako ng regalo para sa iyo. Ito ay isang bagong produkto mula sa aking medikal na kumpanya. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ito o hindi, ngunit lubos kong iminumungkahi na subukan mo ito. Bagamat gusto ni Guning na magkaroon ng reputasyon para kay Kuzi sa pamamagitan ni Xu Qingyin, hindi niya siya pipilitin na gawin iyon. Ang iyong medikal na kumpanya. Nang marinig iyon, muling nagulat si Xu Qingyin. Hindi niya inaasahan na magagawa ni Guning ang ilang bagay sa murang edad. Oo, sagot ni Guning. Well, salamat. Susubukan ko. Masaya si Xu Qingyin na natanggap ang regalo ni Guning, at nagtiwala rin siya kay Guning. Oh, libre ka ba ngayong gabi? Tanong ni Xu Qingyin kay Guning. Malinaw, si Xu Qingyin ang may plano. Oo, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, lumiwanag ang mukha ni Xu Qingyin. Tapos tumambay ka sa akin. Ang isa sa aking mga kaibigan ay nagbukas lamang ng isang music bar at ito ay kawili-wili. Oo naman, sumang-ayon si Guning. Tinawag niya si Xu Qingyin, at si Xu Qingyin ay dumating upang salubungin siya ng walang pag-aalinlangan, kaya magiging walang pakundangan kung tatanggihan niya ang kanyang imbitasyon ngayon. Anyway, wala siyang ibang seryosong haharapin. Pagkatapos, inihatid ni Xu Qingyin si Guning upang makilala ang kanyang mga kaibigan. Guning, narinig mo ba? Si Yoxan ang girlfriend ngayon ni si Ming, pero pareho silang busy kaya bihira silang magkita. Iniisip ko kung ano ang mangyayari sa kanila sa hinaharap. Medyo nag-aalala si Xu Qingyin sa kanilang relasyon. Pagkasabi noon, bigla niyang naisip na si Leng Xiaoteng at Guning ay nasa parehong sitwasyon. Guning, bihira mo ring makilala si Xiaoteng, di ba? Hindi ka ba nakakaramdam ng pag-iisa? Ngumiti si Guning at sinabi,
minsan ginagawa ko, ngunit hindi madalas, dahil marami din akong bagay na dapat harapin sa buhay ko, kaya wala akong masyadong oras para makaramdam ng kalungkutan. Bata pa ako, lumalaban ako para sa kinabukasan ko. Hindi naman siguro masama iyon. Mga ad ng pub future. Tama, 18 ka pa lang, at wala ka pa sa edad ng pagpayag ngayon, sabi ni Xu Qingyin pagkatapos ay idinagdag niya, well, naiinggit talaga ako sa iyo. Sana 18 na din ako ngayon para hindi ako mapilitan ng nanay ko na maghanap ng boyfriend o magpakasal. Hindi na madaling humanap ng boyfriend ngayon. Si Xu Qingyin ay tumakas pa nga sa bahay dahil dito ng maraming beses, ngunit palagi siyang bumalik pagkatapos ng maikling panahon. Hindi ba madaming kasamang single ang kuya mo? Wala ka bang gusto sa kanila? Tanong ni Guning. Naunawaan ni Guning na si Xu Qingyin ay malamang na hindi nakahanap ng isang taong gusto niya sa kanila, kung hindi ay hindi siya mananatiling walang asawa ng ganoon katagal. Umiling si Xu Qingyin at sinabing, ayoko ng mga sundalo. Masyado silang abala. Gaya ng kuya ko, ilang beses ko lang siya nakikita sa isang taon. Tama siya. Ang mga sundalo ay talagang abala, at ang kanilang mga kasosyo ay kailangang masanay sa kalungkutan. Makalipas ang halos 12 minuto, dumating sina Guning at Xu Qingyin sa bagong bukas na music bar. Isa itong malaki at sikat na bar. Ang musika sa loob ay hindi masyadong malakas, kaya hindi ito maingay. Sinundan ni Guning si Xu Qingyin sa isang booth, at mayroon ng isang lalaki na nakaupo doon na may mga merienda, prutas at bote ng alak sa mesa. Ang lalaki ay nasa 30 taong gulang. Hindi siya gwapo, ngunit medyo masakit. Nang makitang paparating si Xu Qingyin, tumayo siya kaagad. Hay! Hayaan mong ipakilala kita. Ito ang boss ng bar na ito, si Song Nan, sabi ni Xu Qingyin kay Guning, pagkatapos ay lumingon kay Song Nan, ito ang kaibigan ko, si Guning. Ikinagalak kong makilala ka, Mr. Song. Ikinagalak na makilala ka rin, Miss Gu. Mangyaring maupo, sabi ni Song Nan sa kanila. Matapos makaupo sina Guning at Xu Qingyin, nagtanong si Song Nan, kayong dalawa lang. Ang isa ko pang kaibigan ay pupunta rito mamaya, sabi ni Xu Qingyin. Gusto mo bang i-share itong table sa kanilang gwapong lalaki? May dalawa akong kaibigan na pupunta rin dito. Kung gusto mo, masasabi ko sa kanila na maupo sila dito sa tabi mo, nakangiting tanong ni Song Nan. Sigurado ka bang gwapo sila? Natuwa si Xu Qingyin. Siyempre, sabi ni Song Nan. Bakit hindi? Sumang-ayon si Xu Qingyin. Makalipas ang 12 minuto, dumating na sila. Nagkataon, nakilala ni Guning ang isa sa kanila noon. Nang makita ng isa sa kanila si Guning, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Hi, Miss Gu. Nagkataon lang. Ikinagagalak na makita ka, Mr. Jiang, magalang na sabi ni Guning, ngunit lumayo sa kanya. Ang lalaki ay si Jiang Roikan. Laging iniisip ni Jiang Roikan si Guning, at nagplano pa siyang tumakbo sa umaga bukas muli para makilala siya. Sa gulat niya, nagkita silang muli noong gabing iyon. Oh, kilala niyo na ang isa't isa. Ngumiti si Song Nan, pagkatapos ay sinulyapan si Jiang Roikan. May napansin siyang kakaiba sa reaksyon ni Jiang Roikan. Malinaw na gusto niya si Guning, ngunit si Guning ay tila kalmado. Katatapos lang nilang magkakilala, at hindi pa pamilyar. Hoy, nandito rin ako. Hindi mo ba ako nakita? Inis na sabi ni Xu Qingyin, hindi nasisiyahan sa hindi pinapansin. Hindi napansin ni Jiang Roikan si Xu Qingyin hanggang sa sinabi niya iyon at medyo napahiya. Kumusta, Qingyin? Ang pamilyang Leng, ang pamilyang Xu at ang pamilyang Jiang ay napakalapit, at ang nakababatang henerasyon sa kanila ay aking magkasama. Mga ad ng pub future. Kilala nyo rin ang isa't isa. Nagulat si Song Nan. Oo, sabay tayong lumaki. Sabi ni Xu Qingyin na may pagmamalaki. Well, ipapakilala kita. Ito ang aking kaibigan, si Tang Qingyang. Nag-aaral siya sa ibang bansa at kakauwi lang. Ipinakilala ni Jiang Roikan sa iba ang lalaking kasama niya.
Nang marinig ang pangalang Tang Qingyang, nagulat si Guning, at tumingin sa kanya kaagad. Ganun pa rin ang itsura niya. Siya ay bumalik. Si Tang Qingyang ay nakababatang pinsan ni Tang Aining at nagmamay-ari ng 15% na bahagi ng grupo ng negosyo ng pamilya Tang sa kabisera. Ang pamilyang Tang sa kabisera ay may 3 kapatid na lalaki. Ang panganay na kapatid na lalaki ay si Tang Bing Senador. Ang nakababatang kapatid na lalaki ay ang ama ni Tang Qingyang, si Tang Bingqiao. At ang bunsong kapatid ay si Tang Bingjiang na nasa maagang 40 taong gulang at may isang 17 taong gulang na anak na lalaki pati na rin ang isang 13 taong gulang na anak na babae. Bilang karagdagan sa 51% na stake ng Tang Bing Senador sa grupo ng negosyo. Bawat isa ay mayroong 15% sina Tang Bingqiao at Tang Bingjiang, at ang natitira ay hawak ng iba pang mga shareholder at ng merkado. Gayunpaman, 3 taon na ang nakalipas, namatay si Tang Bingqiao sa isang aksidente sa sasakyan, kaya ang kanyang 15% na bahagi ay nahulog sa mga kamay ni Tang Qingyang. Isang ideya ang bumungad kay Guning. Naisip niya na hindi masamang ideya na makipagtulungan kay Tang Qingyang para magkaroon ng ganap na kontrol sa grupo ng negosyo ng pamilya Tang. Si Tang Bing Senador ang utak sa pagkamatay ng ama ni Tang Qingyang, at malamang na may naramdaman si Tang Qingyang noong bata pa siya, kaya napagpasyahan niyang mag-aral sa ibang bansa ng biglaan. Kung gayon, dapat ay bumalik siya ngayon para sa isang dahilan. Gayunpaman, magiging mahirap para kay Tang Qingyang na talunin ang pamilya Tang ng mag-isa, maliban kung mayroon siyang malalakas na kakampi. Sa nakaraang pagkakatawang tao ni Guning, sina Tang Yaqzhen at Shi Zaiyo ay nagtipon ng isang grupo ng mga armadong lalaki upang patayin siya. Ang pamilya Tang ay may suporta mula sa isang armadong gang. Bagamat halos hindi maihahambing ang gang sa Qinggang o Qeringgang, sapat na ang pagbabante nito sa mga mata ng ordinaryong tao. Iilan lang ang nakakaalam ng pangalan at lokasyon ng armadong gang sa likod ng pamilya Tang. Maging si Guning, ang kanyang sarili ay kakaunti ang alam tungkol dito. Sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao. Isa lamang siyang makinang pamatay sa mga mata ni Tang Bing Senador, kaya imposibleng payagan siya ni Tang Bing Senador na malaman ang marami tungkol sa kanyang mga sikreto. Mga ad ng Pub Future. Gayunpaman, hindi natakot si Guning sa kapangyarihan ni Tang Bing Senador. Sa halip, interesado siyang sirain ang kapangyarihan nito. Kasabay nito, walang intensyon si Guning na maging chairman ng business group ng pamilyang Tang, dahil mas pinili niyang bumuo ng sarili niyang business empire. Sa kasong iyon, kung nais ni Tang Qingyang na kunin ang grupo ng negosyo ng pamilyang Tang, handa siyang tulungan siya. Napansin din ni Tang Qingyang na iba ang tingin ni Guning sa kanya, ngunit hindi niya ito sineseryoso. Nagbatian sila, saka umupo. Hindi nagtagal, dumating ang isa pang kaibigan ni Xu Qinyin. Ito ay isang 25 taong gulang na seksing babae. Nakasuot siya ng masikip na damit, na nagpatingkad sa kanyang anyo, at nakakuha siya ng maraming atensyon mula sa mga lalaki sa bar nang siya ay lumakad. Maging si Song Nan at ang iba pa na nakakita ng hindi mabilang na magagandang babae noon ay hindi napigil ang sumulyap sa kanya. Hay, sa lahat. Lumapit siya sa kanila at ginulo ang kanyang buhok, na medyo nakakaakit. Pati boses niya parang sexy. Pagkasabi nito, umupo siya sa tabi mismo ni Song Nan at sinabing, "Nagkita tayong muli, gwapong lalaki. Hindi mo ba nakikita yung 2 gwapong lalaki sa harap mo?" Inis na sabi ni Song Nan. "Teka, bakit parang hindi ka nasisiyahan dito? Hindi kita pinagtatawanan." Inilibot niya ang kanyang mga mata kay Song Nan, namumungay man ang kanyang mga mata ay parang nakakaakit pa rin siya, na para bang ipinanganak siyang stunner. Ikaw, hindi alam ni Song Nan ang sasabihin. Palagi siyang nabigo sa pakikipagtalo sa kanya. Tumawa si Xu Qinyin, pagkatapos ay ipinakilala ang babae sa kanila. "Hayaan mong ipakilala kita. Kaibigan ko ito, si Guana." Pagkatapos nito, ipinakilala niya ang iba kay Guana. "Hay, Guning, nagkita na ba tayo dati? Parang pamilyar ka," sabi ni Guana kay Guning, ngunit parang nililigawan niya si Guning. Naunawaan ni Guning na seryoso si Guana,
ngunit sigurado siya na ito ng ilang beses na nagkita sila. Siguro, nakangiting sagot ni Guning. Hindi ito pinansin ni Guning, ngunit nahulog sa malalim na pag-iisip si Guana. Naisip niya na malamang nakita na niya ang mukha ni Guning sa isang lugar noon. Biglang inilabas ni Guana ang kanyang telepono at hinanap ang pangalan ni Guning sa internet. Nako, ikaw talaga. Josagu. Excitement niyang bulalas. Nagulat ang lahat, nakatingin kay Guana na may pagkalito, pagkatapos ay lumingon kay Guning. Ano? Gayunpaman, napagtanto ni Guning na tiyak na nakita ni Guana ang kanyang larawan sa internet. Goddess Gu, sobrang hinahangaan kita. Si Guana ay naging pinakamalaking tagahanga ni Guning ng sabay-sabay. Pwede bang magpa-picture kasama ako? May inggit sa akin ang mga kasamahan ko. Tila napakaganda ni Guana, at walang sino man ang may pusong tanggihan siya. Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Guning, nagtanong si Xu Qingyin, ano ang nangyayari dito? Hanapin ang pangalan ni Guning sa internet. At malalaman mo, sabi ni Guana na walang pasensya, pagkatapos ay tumingin kay Guning ng may pag-asa, na parang may iyak siya kapag tinanggihan siya ni Guning. Inilabas ng iba ang kanilang mga telepono at hinanap ang pangalan ni Guning sa internet ng walang pagkaantala. Hindi napigilan ni Guning ang alindog ni Guana, kaya pumayag siya. Agad na tumayo si Guana at lumipat sa gilid ni Guning. Kumuha siya ng maraming larawan nila ni Guning sa loob ng ilang segundo. Nang mabasa ni Xu Qingyin at ng iba pa ang balita tungkol kay Guning, nagulat silang lahat. Miss Gu, ikaw ang nagligtas sa nakababatang pinsan ko. Si Jiang Roikan ay nasa sabik at namangha. Ang iyong nakababatang pinsan. Hindi alam ni Guning kung sino ang tinutukoy ni Jiang Roikan. Ang batang lalaki na nakidnap sa overpass, sabi ni Jiang Roikan. Iyon. Nalaman ni Guning na si Jiang Roikan ay apo ni Master Jiang. Mga ad ng Pub Future. Wow, Guning, napakaganda mo. Si Xu Qingyin ay lubos na namangha sa ginawa ni Guning. Hindi ako makapaniwala na totoo. Sabi ni Song Nan. Miss Gu, nagsasanay ka na ba ng kung fu mula pa noong bata ka? Oo, sabi ni Guning. Nagtataka ako kung kaya mong talunin si Jin Chen, sabi ni Jiang Roikan. Siyempre kaya niya, sinabi ni Xu Qingyin na may halatang paghanga kay Guning. Ano? Nang marinig iyon, mas nabigla si Jiang Roikan. Nasubukan na ba nila? Bagamat ito ay isang katanungan, si Jiang Roikan ay mayroon na ng sagot, kung hindi ay hindi sasabihin ni Xu Qingyin na maaaring talunin ni Guning si Xu Jinchen. Oo, ngunit hindi ito nagtagal, dahil malinaw na hindi mananalo ang aking kuya, sabi ni Xu Qingyin, at hindi siya nag-abala na itago ang kanyang paghamak kay Xu Jinchen. Alam ni Tang Qingyang at Song Nan na si Xu Jinchen ay nakatatandang kapatid ni Xu Qingyin. Ngunit wala silang masyadong alam tungkol sa kanya, kaya hindi sila masyadong humanga sa kakayahan ni Guning. Gayunpaman, pamilyar na pamilyar si Jiang Roikan kay Xu Jinchen, kaya laking gulat niya nang malaman na madaling matalo siya ni Guning sa isang laban. Dahil mas magaling si Guning kay Xu Jinchen, tila siya ay katapat ni Leng Xiaoteng. Hindi alam ni Jiang Roikan na si Guning talaga ang girlfriend ni Leng Xiaoteng, at naisip niya na imposibleng magkita sila, kaya hindi niya binanggit si Leng Xiaoteng. Xu Qingyin, hindi mo ba may iligtas ang iyong kuya? Natuwa si Guana. Nagkibit balikat si Xu Qingyin. Wala siyang pakialam dito. Oh, Goddess Gu, bukas ba ang iyong sangay ng tindahan ng alahas sa kabisera? Nakita ko ang maraming magagandang larawan sa opisyal na website ng Jade Beauty Jewelry. At gusto ko talagang bumili, ngunit ang CTG ay masyadong malayo at wala akong oras upang lumipad doon, tanong ni Guana kay Guning. Siya ay isang mahilig sa alahas. Bubuksan namin ang sangay sa kabisera sa susunod na linggo, tanong ni Guning. Talaga, natuwa si Guana. Mangyaring ipaalam sa akin kapag ito ay bukas na. Mga ad ng Pub Future. Nang sabihin iyon, kinuha ni Guana ang kanyang name card mula sa kanyang bag at ibinigay ito kay Guning. Walang problema, kinuha ito ni Guning ng may kasiyahan.
Si Guana ay isang potensyal na customer, kaya malinaw na hindi siya tatanggi. Maya-maya, nakatanggap si Songnan ng tawag at umalis. Kung ipagpaumanhin mo, kailangan kong gamitin ang ladies' room, sabi ni Guana, pagkatapos ay naglakad papunta sa ladies' room. Gayunpaman, nang siya ay naglakad pabalik, pinigilan siya ng isang binata. May 2 shot glass ng alkohol ang lalaki sa kanyang mga kamay. Binigyan niya ng isang shot glass si Guana at sinabing, "Hoy, beauty, bibili ako ng maiinom." "Salamat, ngunit ayaw kong uminom ngayon," sabi ni Guana. Medyo nahiya ang lalaki at lumingon sa paligid, pagkatapos ay sinabi sa kanya sa mahinang boses, "Paboran mo ako. Nakipagpustahan ako sa mga kaibigan ko. Kung inumin mo ang shot na ito, mawawalan sila ng 20,000 yuan, at mabibigyan kita ng 10,000 yuan. Paano na?" Ngumisi si Guana. Bagamat hindi niya alam kung nagsasabi ng totoo ang lalaking ito, hindi niya ipagsapalaran ang pag-inom ng isang shot ng alak na ibinigay ng isang estranghero sa isang bar. Kung ang alak ay na-doktor, siya ay nasa panganib. 10,000 yuan ay wala sa paningin ko. "Payagan umalis ka sa aking daraanan," sabi ni Guana na may pang-aalipusta, pagkatapos ay naglakad palayo. Gayunpaman, naiinis ang lalaki sa kanyang inasta. "I think you better listen to me and drink it now. Pag pinahiya mo ako, gagawin kitang biro." Hindi nasisiyahan si Guana, ngunit hindi siya natakot. "I think mas mabuting iwanan mo na ako ngayon. Kaibigan ko ang amo ng bar na ito." Nang marinig iyon, natigilan ang lalaki sa isang segundo, ngunit hindi rin siya natakot. Ano ngayon? Si Songnan ay walang tao. Talagang walang tao si Songnan sa kanyang paningin, ngunit hinangaan ni Guana si Songnan. Kumunot ang noo niya, naramdaman ang panganib sa hinaharap. Bar iyon ni Songnan, kaya ayaw ni Guana na magdulot ng anumang gulo. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Ang inaugural na pag-upload ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3LB1N. Ano ang gusto mong gawin? Malamig na tanong ni Guana. "Inumin mo," sabi niya. Tila hindi niya ito papakawalan maliban kung iniinom niya ang shot. Inilibot ni Guana ang kanyang mga mata, lumakad palayo, ngunit hinawakan siya ng lalaki. Sinampal siya ng lalaki sa kanyang mukha, at ang malinaw na tunog ay nakakuha ng maraming atensyon mula sa mga tao sa bar. Gayunpaman, walang tumulong sa kanya, dahil wala sa kanila ang gustong masangkot sa gulo na ito. F***sika, bitch. Nagmura pa ang lalaki sa kanya. Sa katunayan, napansin sila ni Guning, ngunit naisip niya na ang lalaki ay kaibigan ni Guana. Gayunpaman, sa kanyang pagkamangha, sinampal niya si Guana. Kung sinampal ng lalaki ang isang estranghero, hindi siya sasali, ngunit si Guana ay kaibigan ng kanyang kaibigan, kaya hindi siya maaaring tumabi. Kaya naman, tumayo kaagad si Guning. Hindi siya umimik, naglakad siya palapit sa kanila. Naisip ni Xu Qingyin at ng iba pa na pupunta siya sa ladies' room, kaya hindi na nila siya pinansin. "How dare you?" Galit na galit si Guana kaya kinuha niya ang isang bote sa malapit na mesa at hinampas ang lalaki sa ulo ng walang pag-aalinlangan. Bagamat mukhang mahina si Guana, hindi siya isang mahinang babae. Sa halip, lalaban siya kapag tinatrato siya ng hindi patas. Walang nag-isip na sasalakayin ni Guana ang lalaki, at ang lalaki ay tinamaan mismo sa ulo. Sa malakas na kalabog na basag ang bote at agad na damyugo ang ulo ng lalaki. Nagulat ang lahat, at ang tunog ay nakakuha din ng atensyon ng grupo ni Xu Qingyin. "Damn it! Nasa panganib si Ana," sabi ni Xu Qingyin na tumayo, pagkatapos ay tumakbo papunta kay Guana, sinundan ni na Jiang Roikan at Tang Qingyang. "Ayos ka lang." Nagtakbuhan din ang mga kaibigan ng lalaki sa kanya. F***sick. "How dare you hit me?" Nainas ang lalaki, at inatake si Guana. Gayunpaman, nang siya ay nagtaas pa lamang ng kanyang kamay, ang kanyang kamay ay hinawakan ng isang payat at magandang babae. Napakaganda ng dalaga, ngunit malamig din, na ikinatakot niya. At saka,
Napakalakas ng babaeng ito at hindi siya makagalaw. Walang pagkaantala, nabali ni Guning ang palso ng lalaki at sinipa ang likod ng kanyang tuhod. Ang lalaki ay biglang lumuhad sa harapan ni Guana. Muling ikinagulat ng eksena ang lahat sa bar. Mga ad ng pub future. Ang lakas ng loob mong saktan si Lord Lin. Ang dalawang kaibigan ni Lord Lin ay humakbang pasulong, sinubukang salakayin si Guning ngunit pinigilan ni na Jiang Roiken at Tang Qingyang. Bitawan mo ako. Nagpumigla sila at nagtalo ng malakas, ngunit hindi nila maalis ang kontrol ni na Jiang Roiken at Tang Qingyang. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Xu Qingyin. Sinubukan ako ng lalaki na uminom ng isang shot at tumanggi ako, kaya sinampal niya ako. Galit na sabi ni Guana. Ipinanganak siya sa pamilyang Go, at walang nang ahas na ipahiya siya ng ganoon. Sa kabisera, mayroon lamang isang napakayaman na pamilya na tinatawag na Go. Nang marinig iyon at makita ang marka ng palad sa mukha ni Guana, galit na galit si Xu Qingyin. Hindi siya nagdalawang isip na sampalan ang lalaki ng ilang beses at sinabing, "Sino ka sa tingin mo? Itigil mo yan. Alam mo ba kung sino siya?" Siya ay, sinubukan ng isang kaibigan ng lalaki na pigilan si Xu Qingyin. Gayunpaman, pinutol siya ni Xu Qingyin ng may pagkainip at sinabing may paghamak, "Wala akong pakialam." Pagkasabi niya nun, sinampal niya ulit ang lalaki. Sa sandaling ito, naglakad si Song Nan sa kanila matapos marinig ang laban. Song Nan, kung hindi mo susuportahan si Lord Lin ngayon, sarado ang bar mo. Ang isa pang kaibigan ng lalaki na tinatawag na Lord Lin ay nagsabi na may halatang pagmamataas, na parang siya ang hari. Sa halip, hindi siya pinansin ni Song Nan. Malamig niyang tinitigan ang lalaki at sinabing, "Lord Lin, huwag kang masyadong mayabang. Baka maparusahan ang pamilya mo dahil sa iyo." Hindi sinabi sa kanila ni Song Nan kung sino si Guana, ngunit halatang halata na si Guana ay nagmula sa isang pamilyang mas makapangyarihan kaysa sa kanilang mga pamilya. Nang marinig iyon, sabay na itinikom ng dalawang kaibigan ni Lord Lin ang kanilang mga bibig. Para naman kay Lord Lin, wala siyang lakas para lumaban ngayon. Dalhin mo siya sa ospital. Kung gusto niyang maghayganti sa akin, nandito ako naghihintay sa kanya, sabi ni Song Nan. Mga ad ng pub future. Inalalayan siya ng mga kaibigan ni Lord Lin na tumayo, pagkatapos ay tumakas. Walang sinabi si Guana, ngunit sumunod sa kanyang mga kaibigan, naglalakad pabalik sa kanilang mga upuan. Ang iba pang mga customer sa bar ay nagpatuloy din sa pag-inom at pag-enjoy sa musika. Para aliwin sila, binigyan ni Song Nan ng 20% diskwento ang lahat. Si Xu Qingyin at ang kanyang mga kaibigan, gayunpaman, ay umalis sa bar pagkalipas ng ilang sandali. Hindi pa naman madaling araw nang lumabas sila ng bar kaya napagdesisyonan nilang umuwi na. Sa mga sasakyan. Sina Xu Qingyin at Guana ang nagmaneho ng sarili nilang mga sasakyan dito. Bagamat nakainom ay hindi naman sila umiinom ng marami, kaya't mag-isa silang nagmaneho pauwi. "Pauwiin na kita," sinabi ni Xu Qingyin kay Guning. Gayunpaman, bago makasagot si Guning, sinabi muna ni Jiang Roiken, "Nakatira ako sa parehong komunidad ni Miss Gu. Kung ayaw mo, pwede kitang ihatid pauwi, Miss Gu." "Syempre hindi, salamat." Hindi alam ni Guning na hinahangaan siya ni Jiang Roiken mula sa malayo, kaya pumayag siya. "Malaki," sabi ni Xu Qingyin. Pagkatapos noon, sumakay si Guning kasama si Tang Qingyang sa kotse ni Jiang Roiken. "Miss Gu, saang high school ka nag-aaral?" tanong ni Jiang Roiken. Bagamat wala pa siyang gaanong alam tungkol kay Guning, matapos basahin ang balita tungkol sa kanya, napansin niya ang edad nito. "Ang No. 3 High School sa CTF, sabi ni Guning. "CTF? Hindi ka nakatira sa kabisera." Nang marinig iyon, nagulat si Jiang Roiken pati na rin ang pagkadismaya. Kung hindi nakatira si Guning sa kabisera, hindi niya ito makikita ng madalas. "Oo," sagot ni Guning. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3L, B11N. "Aling kolehiyo ang iyong layunin?" tanong muli ni Jiang Roiken.
Ang Capital University, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, nakahinga si Jiang Roycan. Hanggat mananatili si Guning sa kabisera, magkakaroon siya ng mas maraming pagkakataon na makilala siya. Oh, bakit hindi tayo magpalitan ng mga numero ng telepono? Maaari kang humingi ng tulong sa akin kung makatagpo ka ng anumang problema sa kabisera. Kung tutuusin, kaibigan ka ni Qingyin, kaya kaibigan din kita, magiliw na sabi ni Jiang Roycan. Mukha siyang kalmado, ngunit talagang kinakabahan siya dahil natatakot siyang tanggihan siya ni Guning. Napansin din ni Tang Qingyang, na malapit na kaibigan ni Jiang Roycan, na gusto ni Jiang Roycan si Guning. Hindi pa niya nakita si Jiang Roycan na napakabait at banayad sa isang babae noong una silang magkita. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa Enyo Euro LB1N. Oo naman, sabihin mo sa akin ang iyong numero ng telepono. Pumayag si Guning, dahil si Jiang Roycan ay apo ni Jiang Zhongyo at makikilala niya ito sa hinaharap. Nang marinig iyon, sa wakas ay nakahinga si Jiang Roycan, pagkatapos ay sinabi kay Guning ang kanyang numero. Tinawagan siya ni Guning, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Ginoo. Tang, bakit hindi rin tayo magpalitan ng mga numero ng telepono? Nagkusa si Guning na hingin ang numero ni Tang Qingyang dahil alam niyang makikipagtulungan siya sa kanya. Si Jiang Roycan, gayunpaman, ay nakaramdam ng sama ng loob, at hindi maiwasang mag-isip kung gusto ni Guning si Tang Qingyang. Ganon din ang ideya ni Tang Qingyang, kaya nag-alinlangan siya. Bagamat inakala niyang napakakaakit-akit ni Guning, sumuko siya nang malaman niyang may gusto si Jiang Roycan sa kanya. Gayunpaman, nahihiya siyang tanggihan si Guning, kaya pumayag siya. Hindi alam ni Guning kung ano ang iniisip nila. Kung alam niya, ipapaliwanag niya sa kanila na may boyfriend na siya. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, tinanong ni Jiang Roycan si Tang Qingyang, "Qingyang, kailan ka magsisimulang magtrabaho sa kumpanya?" "Bukas," sabi ni Tang Qingyang. "Handa ka na ba para dito?" tanong ni Jiang Roycan. "Oo," mahinang sabi ni Tang Qingyang. Bagamat siya ay nakaka-relax, naramdaman ni Guning na siya ay medyo na-stress. Bagamat hindi ito sinabi ni Tang Qingyang ng malakas, naunawaan ni Guning na lalaban siya sa larangan ng digmaan. Mga ad ng pub future. Hindi nagtagal, nalaman ni Guning na may sumusubaybay sa kanila. Ginamit niya ang kanyang jade eyes at nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa sasakyan sa likuran nila. Nakilala niya siya sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao. Ang lalaki ay nasa maagang 30s, at nagtrabaho para sa tangbing senador. Ilang beses na siyang nakita ni Guning sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao. Walang alinlangan, naunawaan ni Guning na kailangan niyang i-stalk si Tang Qingyang. Gayunpaman, hindi niya alam ang dahilan kung bakit siya ipinadala ni Tangbing senador upang sundan si Tang Qingyang. Talagang hindi alam ni Guning ang kanyang tunay na pangalan, ngunit lahat ng tao ay tinawag siyang Lao Gui. At saka, napakagaling ni Lao Gui sa pakikipaglaban. Bagamat hindi natatakot si Guning sa kanya, nag-aalala siya na si Tang Qingyang ay maaaring hindi niya kakampi. Sa makatuwid, may kailangang gawin si Guning. "Ginoo. Jiang, kumusta ang iyong kasanayan sa pagmamaneho?" tanong ni Guning. Hindi masama, naisip ni Jiang Roycan na nakikipag-chat lang si Guning sa kanya, hindi niya alam na may nang-i-stalk sa kanila. "Nakikita mo ba ang itim na ORV, isa? Off-road vehicle, sa likod natin? Matagal na tayong sinusundan nito. Sa tingin ko ay may humahabol sa atin," sabi ni Guning. "Ano?" Nang marinig iyon, parehong nagulat sina Jiang Roycan at Tang Qingyang, pagkatapos ay hindi nasisiyahan. Tumalikod si Tang Qingyang, at nakita ang isang kotse na sumusunod sa hindi kalayuan sa likuran nila. Kahit ilang liko na sila ay sinundan pa rin sila ng sasakyan. Sa sandaling ito, sigurado silang may umaaray sa kanila. "Sa tingin ko ako ang target," sabi ni Tang Qingyang. Bagamat may pagdududa ang sinabi niya, sigurado siyang siya ang pakay, dahil alam niyang nasa napakadelikadong sitwasyon siya ngayon. "Ano ang dapat nating gawin?"
Tanong ni Jiang Roycan sa malalim na boses. Sigurado ka bang matatanggal mo siya? Kung hindi, hayaan mo akong gawin ito, sabi ni Guning na may seryosong mukha. Isang dampi ng kahihiyan ang bumungad sa mukha ni Jiang Roycan. Hindi ko yata kaya. Kaya mo ba? Hindi siya nagdududa sa kakayahan ni Guning, ngunit nag-aalala siya sa kaligtasan nito. Kaya ko, sabi ni Guning nang may kumpiyansa. Mga ad ng Pub Future. Simula nang malaman ni Jiang Roycan ang ginawa ni Guning, malaki ang paghanga niya kay Guning at nagtiwala siya rito. Walang problema. Ihinto ko muna ito sa tabing daan. Pagkasabi niya nun ay inihinto niya ang sasakyan. Nang huminto sila ay huminto rin ang sasakyan sa likuran nila. Nagkaroon ng maraming trapiko sa kalsada. Malamang na hindi ito mapapansin ni Jiang Roycan at Tang Qingyang kung hindi sinabi ni Guning sa kanila. Upang hindi mapuko ang kanilang hinala, Mr. Tang, mangyaring bumili ng ilang bote ng tubig. Mr. Jiang, maaari kang manatili sa kotse at lumipat sa mga upuan sa likuran, at papalitan kita, sabi ni Guning. Walang problema. Sina Jiang Roycan at Tang Qingyang ay sumang-ayon at nagsimulang kumilos. Si Tang Qingyang na nakaupo sa front passenger seat ay lumabas ng kotse at naglakad papunta sa malapit sa convenience store. Kasabay nito, lumipat si Jiang Roycan sa likurang upuan mula sa driver's seat at pinalitan ni Guning. Hindi nagtagal, bumalik si Tang Qingyang at sumakay muli sa kotse. Hindi napansin ni Lao Gui ang anumang pagbabago mula sa likuran. Pagkatapos, pinaalalahanan sila ni Guning na maghanda, at pagkatapos ay pinaandar na niya ang sasakyan. Sa simula, pinaandar niya ito sa regular na bilis, pagkatapos ay bigla itong pinabilis. Hindi man lang siya nag-abala na bumagal kapag maraming traffic, at palagi niyang nagagawang maabutin ang ibang sasakyan sa kalsada. Napansin ng ibang mga driver sa kalsada ang isang itim na pribadong kotse na maayos na umaandar ng napakabilis sa gitna ng trapiko. Patuloy silang nagmumura, ngunit kailangang aminin na ang driver ng itim na pribadong sasakyan ay talagang magaling. Sina Jiang Roycan at Tang Qingyang ay parehong nagulat. Maging si Lao Gui ay namangha, at naisip na baka siya ay natuklasan. Sa pag-iisip niyan, hindi na sumunod si Lao Gui, sakaling ilantad niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, nakatanggap lang siya ng utos na sundan si Tang Qingyang at tingnan kung ano ang ginagawa ni Tang Qingyang at kung kanino nakasama ni Tang Qingyang. Hindi na niya kailangang salakayin si Tang Kayang ngayon. Nang makitang tumigil si Lao Gui sa pagsunod, medyo nagulat si Guning at iba pa, ngunit hindi na nag-isip pa. Tinawagan ni Lao Gui si Tang Bing Senador sa sandaling tumigil siya sa pagsunod kay Tang Qingyang, at iniulat ang nangyari. Sa sandaling iyon, nakikipagtalik si Tang Bing Senador sa kanyang may bahay, si Tian Feifei, sa isang malaking bahay. Si Tang Bing Senador ay isang matandang lalaki kung tutuusin, at ang kanyang katawan ay wala sa hugis, habang si Tian Feifei ay bata pa at mainit. Gayunpaman, kinailangan niyang ibenta ang kanyang katawan para sa pera at katanyagan, at nagpanggap pa na may orgasm si Tang Bing Senador ay tumagos sa kanya upang pasayahin siya. Si Tang Bing Senador ay nasa late 50s na ngayon, at madali siyang naubusan ng lakas. Palaging gustong patunayan ng mga lalaki ang kanilang pagkalalaki sa kama, at tumanggi silang aminin na sila ay tumatanda na. Sa makatuwid, kahit na malinaw na alam ni Tang Bing Senador na siya ay matanda na at wala ng lakas, ayaw pa rin niyang hamakin siya ng kanyang mga babae. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Tang Bing Senador. Galit siya sa pagkagambala, ngunit alam niya na kailangan itong maging isang bagay na mahalaga, kung hindi, ang kanyang mga nasasakupan ay hindi maglalakas loob na tawagan siya kapag siya ay libre. Kaya kahit na hindi nasisiyahan si Tang Bing Senador, kailangan niyang tanggapin ito. Si Tian Feifei, sa halip, ay walang pakialam dito, dahil palagi siyang kumikilos sa kama kasama si Tang Bing Senador. Sa katunayan, naisip niya na ang kanyang ahente ay mas mahusay kaysa kay Tang Bing Senador. Napanatili ni Tian Feifei ang isang lihim na pakikipagtalik sa kanyang ahente, ngunit wala siyang karapatang magkaroon ng kasintahan dahil kay Tang Bing Senador.
Kung nalaman ni Tangbing Senador na nakikipagtalik siya sa ibang lalaki, iiwan niya ito pagkatapos siyang pahirapan. Gayunpaman, hindi nag-alala si Tian Feifei kung ang lalaki ang kanyang ahente. Gayunpaman, itinalaga ni Tangbing Senador ang ahente sa kanya ng personal. At ang ahente ay napakatapat kay Tangbing Senador, maliban kung siya ay lihim na nakitulog sa kanyang may bahay, kaya lubos na nagtiwala sa kanya si Tangbing Senador. Malinaw ding alam ng ahente na binabayaran lang ni Tangbing Senador si Tian Feifei para sa sex. Kung may intensyon si Tangbing Senador na pakasalan si Tian Feifei, hindi siya maglalakas loob na makatulog sa kanya. Hindi rin natakot si Tian Feifei na ilantad ng kanyang ahente ang kanilang sikreto, dahil tiyak na hindi hahayaan ni Tangbing Senador na makatakas ang kanyang ahente kapag nalantad ito. Sa makatuwid, si Tian Feifei at ang kanyang ahente ay nagbahagi ng isang mapanganib na sikreto, at kailangan nilang protektahan ang isa't isa dahil dito. Ano, parang hindi nasisiyahan si Tangbing Senador. Walang lalaking matutuwa kung siya ay nag-ambala sa pakikipagtalik. Naramdaman din iyon ni Lao Gui, kaya mas naging maingat siya. Boss, parang napansin niya ako at biglang bumilis, kaya hindi na ako sumunod. Ano? Napansin ka niya. Nagalit si Tangbing Senador nang marinig iyon, dahil akala niya ay hindi niya pinansin si Tang Qingyang. Sinabihan ni Tangbing Senador si Lao Gui na patuloy na panoorin si Tang Qingyang, ngunit kailangan niyang maging mas maingat sa pagkakataong ito. Pagkatapos noon, nagsuot ng damit si Tangbing Senador at uuwi na sana. Mga ad ng Pub Future. Boss, huwag kalimutang maligo bago ka umuwi, sabi ni Tian Feifei upang paalalahanan siya na huwag matuklasan ng kanyang asawa. Nang marinig iyon, sabay na naglakad si Tangbing Senador sa banyo. Kasabay nito, dumating si Guning at ang iba pa sa housing area. Pinaandar ni Guning ang kotse sa harap ng Zone C sa housing area. Ngunit hindi niya ito pinahinto sa harap mismo ng bahay ni Leng Xiaoteng, dahil ayaw niyang ipaalam sa kanila kung saan siya nakatira. Naunawaan ni Jiang Roiken at hindi na nagtanong pa. Ginoo. Jiang, Ginoong Tang, maraming salamat sa pagpapauwi sa akin. Paalam. Bumaba si Guning sa kotse. Hindi mo na kami kailangang tawaging mister. Magkaibigan na tayo ngayon, sabi ni Jiang Roiken, sinusubukang maging malapit kay Guning. Oo naman. Bye-bye, Roiken and Qingyang, sabi ni Guning, pagkatapos ay umalis. Umupo si Jiang Roiken pabalik sa driver's seat, at hindi niya pinaandar ang sasakyan hanggang sa mawala si Guning sa kanyang paningin. Ano? Type mo ba siya? Biro ni Tang Qingyang. Kahit natanong, alam na niya ang sagot. Sa tingin ko mas interesado siya sa iyo kaysa sa akin, sabi ni Jiang Roiken na may paninibugho. Siyempre hindi, sabi ni Tang Qingyang. Mga ad ng Pub Future. Hiningi niya ang iyong numero ng telepono. Si Jiang Roiken ay nahulog sa isang dead end. Siguro naisip niya na hindi magalang na makipagpalitan lamang ng mga numero ng telepono sa iyo, sabi ni Tang Qingyang para aliwin siya. Nang marinig iyon, naisip ni Jiang Roiken na ito ay makatwiran, kaya tumigil siya sa pagrereklamo. Nang makauwi si Guning, sinabi niya kay Kay na imbestigahan si Tangbing Senador at ang pamilyang Tang sa kabisera. Sa isang villa malapit sa southern suburbs mula sa sentro ng lungsod. Nakaramdam ng pagod si Tangbing Senador nang makauwi siya at ang kanyang asawa, si Ji Yijing, ay gising pa rin habang nanonood ng TV sa sala. Talagang hinihintay niya si Tangbing Senador na umuwi. Si Ji Yijing ay ang biolohikal na ina ni Tang Yaxan na pumalit sa biolohikal na ina ni Tang Aining at naging pangalawang asawa ni Tangbing Senador. Siya ay 45 taong gulang na, ngunit mukhang mas bata kaysa sa kanyang edad. Hindi gumana si Ji Yijing, at ang ginagawa lang niya ay pangalagaan mabuti ang kanyang hitsura. Gayunpaman, maraming beses na siyang niloko ni Tangbing Senador. Sa katunayan, alam ni Ji Yijing na si Tangbing Senador ay may mga mistress, ngunit siya ay pumikit dito, dahil siya ay dati rin niyang ginang. Alam din niyang hindi niya ito mapipigilan, at nasiyahan siya sa marangyang buhay ngayon. Gayunpaman, kung mayroong nagmamahal na anak, gagawin niya ang lahat para patayin ang bata.
Nang makita si Tangbing senador na papasok, tumayo kaagad si Ji Yijing at tinanggap siya sa pag-uwi. Hay! Nagluto ako ng chicken soup para sa iyo. Kumain ka muna bago ka matulog. Mahusay, sabi ni Tangbing senador, pagkatapos ay naglakad papunta sa mesa. Agad na inihain ni Ji Yijing ang chicken soup para sa kanya. Pagkatapos uminom ng chicken soup, umakyat na sila para matulog. Nang hating gabi na, natanggap ni Guning ang tawag ni Leng Xiaoteng. Ayaw siyang abalahin ni Leng Xiaoteng sa hating gabi, ngunit katatapos lang niya sa kanyang gawain sa sandaling ito, at hindi na makapaghintay ng isang segundo para tawagan siya. Nasa bahay mo ako sa kabisera, sabi ni Guning. Malaki. Babalik ako kaagad, sabi ni Leng Xiaoteng, ngunit hindi sinabi sa kanya ang eksaktong oras. Naisip ni Guning na babalik si Leng Xiaoteng bukas ng hapon. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa 4 mula sa unang palapag. Naisip niya na maaaring magnanakaw ito, ngunit isang ideya ang bumungad sa kanya sa sumunod na segundo. Bumalik na ba si Xiaoteng? Sa pag-iisip niyan, tumakbo si Guning pababa. Nang makarating siya sa ikalawang palapag, nakita niya si Leng Xiaoteng na nakatayo sa sala. Nang magtama ang mga mata nila, napagtanto nila kung gaano nila kamis ang isa't isa. Sa sandaling ito, nawalan ng mga salita si Guning para ilarawan kung gaano siya kasabik ngayon. Hindi niya inaasahan na babalik siya magdamag. Sobrang namiss ni Leng Xiaoteng si Guning kaya ayaw niyang maghintay pa ng isang segundo para makita siya. Sa sumunod na segundo, humakbang si Leng Xiaoteng sa itaas at niyakap si Guning sa kanyang mga braso. Ningning, namiss kita ng sobra, sabi ni Leng Xiaoteng sa kanyang tainga, at nakaramdam siya ng pagkapukaw sa kanyang mainit na hininga. Inabot ni Guning ang kanyang mga braso upang yakapin ang kanyang leeg at tumingin sa kanya ng may pagmamahal. Xiaoteng, namiss din kita. Magkano? Tanong ni Leng Xiaoteng, at nagsimula siyang huminga ng mabilis. Higit pa sa may isip mo, sabi ni Guning, at direktang hinalikan ang kanyang mga labi. Ang Envol Beans ay ang unang plataporma upang ipakita ang kabanatang ito. Mabangis silang naghalikan sa daan patungo sa kwarto, at pagkatapos ay hinuberen ang isa't isa sa loob ng ilang segundo. Nang idiin ni Leng Xiaoteng si Guning sa kama, bigla niyang napansin ang pinsala sa dibdib nito, at nagulat siya. Malinaw niyang naalala na hindi pa niya nakita ang pinsalang ito. Bagamat naging mas maliwanag ang kulay nito at mukhang isang lumang pinsala, alam ni Guning na bago ito. Nang walang sinasabi, umiyak si Guning habang nakatitig sa sugat sa dibdib ni Leng Xiaoteng. Labis ang kirot ng puso niya para sa kanya. Nang makita iyon, alam ni Leng Xiaoteng na hindi na niya ito maitatago. Ningning, huwag kang umiyak. Ayos na ako ngayon. Don't worry, sabay comfort sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Iyon ang unang pagkakataon na umiyak si Guning sa harap ni Leng Xiaoteng, at literal na wala siyang ideya kung ano ang dapat niyang gawin ngayon, pinunasan lang niya ang mga luha sa mukha nito. Wala pa ring sinabi si Guning, dahil alam niyang delikado ang trabaho ni Leng Xiaoteng at hindi maiiwasang magkaroon ng ilang pinsala. Iyon ang dahilan kung bakit binigyan niya si Leng Xiaoteng ng mga bote ng Power Crystal. Gayunpaman, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan na siya ay nasugatan ng husto. Hindi maisip ni Guning ang resulta kung hindi siya naghanda ng mga Power Crystal para sa kanya o naubusan siya ng Power Crystals. At saka, tama sa dibdib niya ang sugat. Ito ay dapat na isang napakadelikadong pinsala. Kung siya ay binaril sa puso, maaari siyang mamatay, gaano man karaming mga kristal ng kapangyarihan ang nakuha niya. Ang epekto ng mga kristal ng kapangyarihan ay halos hindi maihahambing sa kanyang kapangyarihan. Kung talagang nasa mortal na panganib si Leng Xiaoteng, mailigtas lamang niya ang buhay nito sa pamamagitan ng direktang paglalagay ng kapangyarihan nito sa katawan nito. Ningning, mas nabalisa si Leng Xiaoteng dahil nanatiling tahimik si Guning, ngunit umiyak sa buong oras. Alam niyang naduraj ang puso ni Guning nang makita ang sugat sa kanyang dibdib kaya niyakap niya ito ng mahigpit para paniwalaan na ayos lang siya ngayon.
Nakonsensya din siya na iniyakan siya ni Guning. Ayaw din niyang masaktan, pero tao lang siya. Kung maaari, ayaw niyang masugatan sa isang digmaan o mabangis na labanan ng baril, para hindi mag-alala si Guning. Nalungkot din siya, kapag malungkot si Guning. Ilang sandali pa ay tumigil sa pag-iyak si Guning, at itinaas ang kanyang kamay upang hawakan ang pinsala ni Leng Xiaoteng na palihim na inilagay ang kanyang kapangyarihan sa kanyang katawan. Bagamat maayos si Leng Xiaoteng matapos kunin ang mga power crystal, gusto pa rin ni Guning na gumaling ang kanyang pinsala sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, pinagaling lang ni Guning ang loob ng pinsala at iniwang pareho ang ibabaw nito upang hindi mapuko ang hinala ni Leng Xiaoteng. Dahil nangyari na ito, ayaw magsalita ni Guning, ngunit pinaalalahanan siyang mag-ingat sa susunod. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili ng mabuti sa susunod. Gagawin ko. Pangako, sabi ni Leng Xiaoteng. Gayunpaman, nalungkot pa rin si Guning sa kanyang puso, dahil alam nilang dalawa na ito ay kasinungalingan. Hanggat siya ay isang sundalo sa mga espesyal na puwersa, siya ay nabubuhay sa panganib. Kinaumagahan, bumangon si Jiang Roiken para tumakbo ng alas 6 ng umaga para makaharap si Guning. Kung sakaling matakpan sila ni Tang Qingyang, pinagbawalan pa niya si Tang Qingyang na magpakita kasama niya. Sa kasamaang palad, hindi niya nakita si Guning sa buong umaga, na ikinadismaya niya. Gusto niyang tawagan si Guning, ngunit natatakot siyang maistorbo siya. Higit sa lahat, ngayon lang sila nagkakilala, at hindi pamilyar, kaya nahihiya siyang tawagan siya ngayon. Mga ad ng Pub Future. Si Jiang Roiken ay hindi kailanman natakot sa anumang bagay, ngunit nagbago ang lahat pagkatapos niyang makilala si Guning. Dahil wala si Guning, hindi nagtagal tumakbo si Jiang Roiken at hindi nagtagal ay umuwi na siya. Anong nangyari? Mukhang galit na galit ka, tanong ni Tang Qingyang kay Jiang Roiken, bagamat nasa kanya na ang sagot. Wala, pagsisinungaling ni Jiang Roiken. Mabuti, dahil hindi gustong sabihin ni Jiang Roiken, hindi na magtatanong pa si Tang Qingyang. Matagal nang hindi nakapagpahinga ng maayos si Leng Xiaoteng dahil sa kanyang gawain, kaya't nakatulog siya ng mahimbing. Hindi siya nagising hanggang alas 9 ng umaga, at si Guning ay nasa kanyang matamis na panaginip. Itinoon niya ang kanyang mga mata na puno ng pagmamahal kay Guning, at naramdaman niyang nabawi niya ang isang hindi mabibaylang kayamanan. Maya-maya ay nagising si Guning, at nakaramdam ng kaunting pagkabalisa ng diretsyong tumingin sa kanya si Leng Xiaoteng. Medyo nagugutom ako, sabi ni Guning. Ikaw ba? Hayaan mo akong tumulong. Si Leng Xiaoteng ay nagsuot ng masamang ngiti at idiniin si Guning. Hoy! Tinulak siya ni Guning palayo. Kain ang gusto ko, hindi ikaw. Bakit laging iniisip ng mga lalaki ang tungkol sa sex? Tumigil si Leng Xiaoteng sa panliligaw kay Guning, at sinabing may pagmamahal sa kanyang boses, matulog ka muna, at ipagluluto kita. Kailangan talaga ni Guning ng pahinga ngayon, dahil pagod na pagod siya pagkatapos ng wild sex kagabi. Agad na bumangon si Leng Xiaoteng, at naligo bago siya nag-grocery. Nang muling magising si Guning, alas 11:30 na ng umaga, at halos tapos na rin magluto si Leng Xiaoteng. Umalis si Guning sa kama at naligo. Paglabas niya ay nasa mesa na ang mga pagkain. Halika na. Umupo ka, sabi ni Leng Xiaoteng sa kanya. Guning ay nagugutom at nasiyahan sa pagkain ng walang pag-aalinlangan. Si Leng Xiaoteng ay nagsimulang kumain din, at naglagay ng maraming pagkain sa mangkok ni Guning. Nang halos mapuno si Guning, bumagal siya at sinabing, nakilala ko si Master Jiang, Master Shu at ang iyong lolo sa Antaigong Kalye kahapon. Nang marinig iyon, nagulat si Leng Xiaoteng at medyo nataranta. At, tanong ni Leng Xiaoteng. Sa totoo lang, gusto niyang itanong kung nakilala na ba ng kanyang lolo si Guning, ngunit natatakot siya na baka malaman ni Guning na sinabi na niya sa kanyang lolo na mayroon siyang kasintahan. Walang napansin si Guning na kakaiba kay Leng Xiaoteng, at sinabing, bumili sila ng ilang tunay na antigo sa aking tindahan. Ayaw kong singilin sila sa simula, ngunit ayaw nilang kunin ang mga ito ng libre,
kaya sinabi ko sa kanila na bayaran ako ng 100,000 yuan bawat isa. Tumanggo si Leng Xiaoteng. Oh, kumusta na si Uncle Tang? Tanong niya na may pag-aalala. Gising na siya ngayon, sabi ni Guning. Natutuwa akong malaman iyon. Nakahinga si Leng Xiaoteng. Kung hindi magising si Tang Yunfan, hindi mamumuhay ng masayang buhay sina Guning at Guman. Ano ang plano mo ngayon? Tanong ni Leng Xiaoteng. Ang punong barko ng Kolaine ay magbubukas-bukas, kaya gusto kong tingnan ang mga produkto ngayon, sabi ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Sasama ako sa iyo, sabi ni Leng Xiaoteng. Pagkatapos kumain, sinabihan ni Leng Xiaoteng si Guning na magpahinga, at siya mismo ang naghuhugas ng pinggan. Well, masarap talaga magkaroon ng boyfriend na magaling magluto at gawaing bahay, para makakain at makatulog ako ng maayos, sabi ni Guning at pinuri si Leng Xiaoteng. Kumain ka ng mabuti, at makakatulog ka ng maayos. Sabi ni Leng Xiaoteng at ang stress ay nasa word of sleep. Namula si Guning at hindi pinansin si Leng Xiaoteng, naglalakad sa itaas. Bumalik siya sa kwarto at tinignan ang phone niya. May hindi nasagot na tawag mula kay Xu Qingyin, kaya tinawagan niya ito kaagad. Sa sandaling sinagot ni Xu Qingyin ang tawag ni Guning, nasa sabik siya. Guning, napakaganda ng mga skincare products na ipinadala mo sa akin. Hindi pa ako nakagamit ng ganoong hanay ng mga epektibong produkto dati. Napakakinis at may kintab ng balat ko ngayon. Lahat ng kababaihan ay nagmamalasakit sa kanilang hitsura. Nako, gustong agawin sa akin ng nanay ko ang set, pero nabigo siya. Haha, sabi ni Xu Qingyin ng buong pagmamalaki. Ang Enyo Euro LB1N ay ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Tila naging tapat na customer din ng mga produkto ng skincare ni Guning ang ina ni Xu Qingyin. Nang marinig ang mabuting balita, ngumiti si Guning ng may kasiyahan. Nagtitiwala siya na malapit nang maging sikat ang kanyang mga produkto. Kailan ilalagay sa merkado ang iyong mga produkto ng pangangalaga sa balat? Gusto ito ng aking ina, tanong ni Xu Qingyin. Bukas, sabi ni Guning. Marami ring bagong produkto, at maaari kang pumunta sa punong tindahan bukas. Sa katunayan, maaaring padalhan ni Guning ang ina ni Xu Qingyin ng isang set, ngunit hindi niya ginawa iyon dahil magbukas ang kanyang tindahan bukas at kailangan nitong sabihin. Saan? Saan? Excited na tanong ni Xu Qingyin. No. 168, XX Road, Downtown. Huwag mong kalimutang pumunta doon kasama ang iyong ina. Sabi ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Siyempre ayoko. Sasabihin ko sa nanay ko ngayon, sabi ni Xu Qingyin pagkatapos ay ibinaba ang tawag, at sabihin sa kanyang ina ang kapana-panabik na balita. Sabay-sabay na tinawag ng kanyang ina ang kanilang babaeng kaibigan, at nagpasya silang pumunta doon bukas ng magkasama. Walang intensyon ang ina ni Xu Qingyin na i-promote ang brand ni Guning. Dahil hindi pa rin niya kilala si Guning, pero inisip niya lang na medyo maganda ang mga produkto, kaya inirerekomenda niya ito sa kanyang mga kaibigan. Tinawagan din ni Xu Qingyin si Guana mamaya, at inanyayahan siyang sumama sa kanya. Mas nagmamalasakit si Guana sa mga produkto ng skincare kaysa kay Xu Qingyin, kaya talagang hindi niya ito palampasin. Kahit na hindi para sa mga produkto ng skincare, sila ay mga kaibigan ni Guning, at dapat pumunta upang batiin si Guning bukas. Pagkatapos maghugas ng pinggan, sabay na umalis ng bahay sina Leng Xiaoteng at Guning. Kasabay nito, nag-viral ang isang balita. Ito ay tungkol sa mga ad ng Jade Beauty Jewelry and Charm. Si Sutong Noo ay isang kagandahan sa kanyang sarili, at siya ay naging mas nakakamangha sa mga larawan at video ad pagkatapos ng pag-edit ni Kay. Hindi mahalaga kung ito ay isang larawan o video na ad, ito ay talagang kaakit-akit. Si Sutong Noo ay nagbihis ng 3 magkakaibang estilo sa mga poster at video ad. Siya ay kasing dalisay ng isang bulaklak na diwata, kasing elegante ng isang maharlikang babae, at kasing lakas ng isang reyna. Siya ay tumingin perpekto sa Jade alahas. Wow! Isa siyang purong diyosa. In love na ako sa kanya ngayon. Napakaganda niya,
gayon din ang jade na alahas. Ang mga poster ay naghihikayat sa akin na bilhin ang lahat ng mga ito, ngunit ako ay masyadong mahirap upang kayang bayaran iyon. Haha, haha. Sa sandaling lumabas ang mga poster at video ad, mabilis na tumaas ang bilang ng mga tagasunod ni Sutong Noo sa social media. Kasabay nito, maraming tao ang humanga sa mataas na antas ng ad. Kaya, ang ad ay nakakuha ng higit at higit na pansin, at sa lalong madaling panahon ay naging pinakamainit na paksa sa Weibo. Sa sandaling ito ay naging sikat, ang mga haters ay hindi na makaimik. Sa tingin ko, maganda lang siya dahil sa kanyang maislan na makeup at sa pambihirang kakayahan ng retoucher. Ayoko sa kanya. Mukha siyang calculating bitch. Nang makita ang mga komento sa itaas, nagalit ang mga tagahanga ni Sutong Noo. Mga haters. Hindi ba pwedeng mas focus ka sa sarili mo?